Pagkatapos ng 40 diyas, wawasakin ng Panginoon ang Ninibe. Yan po mga kapatid, mga kababayan ko, yung ipinangaral at isinagaw ni Jonas sa loob ng isang araw sa buong Ninibe. Subalit mga kapatid, mga kababayan ko, ang mga tao sa Ninibe ay naglumuhod po sa ating Panginoon. Nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya sa ating Diyos. Mga kapatid, mga kababayan ko po dyan, sa Zamboanga, Sibugay na mayroon 669,000 na katao. Please, wag po itong baliwalain. Jesus is coming. Please repent before it's too late. Mga kapatid, mga kababayan ko po dyan, sa Zamboanga, Sibugay na mayroon 669,000 na katao. Tularan po natin yung mga tao sa Ninibe. Nang mapakinggan, marinig yung balita ni Jonas, nawawasakin yung Ninibe pagkalipas ng 40 diyas ng Panginoon, ay naglumuhod po yung mga tao. Nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya ng buong puso sa ating Diyos. Tularan po natin ito mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Sibugay. Kung gusto po natin na maligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan po natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Sibugay, hindi po nagbibiro ang ating Panginoong Ama sa kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Zamboanga, Sibugay na mayroon 669,000 na katao. Ngayon po mismo, simulan na po natin na mag-repent. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat, mga kapatid, mga kababayan ko, wala pong ibang nais ang ating Panginoong Ama kung hindi tayo po ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Wala pong ibang nais ang ating Panginoon. Kaya po paulit-ulit yung paalala, gumagamit siya ng mga mangangaral sa buong sanlibutan ito upang tayo ay balaan, upang tayo ay paalalahanan na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang way, wala pong ibang daan para po tayo maligtas kung hindi si Jesus Christ lamang po. Sabi po sa Juan 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lamang. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko po dyan, sa Zamboanga, Sibugay na mayroon 669,000 na katao. Please po, ayusin na po natin ngayon mismo yung ating relationship sa ating Panginoong Jesus, sa ating pong Ama. Unahin po natin na ayusin, i-build yung ating good relationship kaysa sa kahit ano pa man pong material na bagay. Sapagkat sabi nga po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Zamboanga, Sibugay, walang kwenta po lahat ng makukuha natin. Walang kwenta lahat ng mayroon tayo. Degree man yan, posisyon man yan, kasikatan man yan, kayamanan, bilyon sa bangko, kung wala po tayo maayos na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, sa impyerno pa rin po itatapon yung ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Zamboanga, Sibugay, na meron 669,000 na katao. Brother and sister, please repent before it's too late. Kung gusto po ninyo maranasan na tayo ay makaakyat sa kaharian ng Diyos, maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid, mga kababayan. Nawa po sa inyo ang Panginoon at ang kapayapaan. God be with us always po.